Nakita namin ang tatlong batang unggoy Noah, Sona at Anaya. Dapat nilang kunin ang mga itlog ng agila mula sa isang pugad. Ngunit maaari lamang tumagal ng dalawa kung mayroong tatlo. Pagkatapos ay inaalagaan ang mga itlog hanggang sa lumaki ang mga ibon. At sinanay sa pangangaso. Ang tatlo ay umabot sa pinakamataas na punto sa kagubatan. At nakatagpo ng isang pugad kung saan nakakita sila ng tatlong itlog. Pero dahil dalawa lang ang kaya nilang kunin, kailangang hanapin ni Noah ang pangatlo mula sa malambot. Pagkatapos ay umakyat siya sa susunod na bangin. Sa lalong madaling panahon, habang kumukuha siya ng itlog, naglunsad ng pag-atake ang inang agila. Dahilan para mahulog siya. Sa kabutihang palad, nakahawak si Noah sa gilid ng isang lumang gusali. Sa kanilang pagbabalik, napansin nilang natatakot ang kanilang mga kabayo. At nawawala ang kumot ni Noah. Napagtanto na may malapit. Sinusundan nila ang landas patungo sa isang lagusan ng tren, kung saan nakita nila ang kumot na nakasabit. Pagkatapos ay buong tapang itong kinuha ni Sona pagkatapos nilang tumakas. Ito ay isang lumang tuntunin ng tribo, na walang unggoy ang dapat tumawid sa lagusan. Dahil natatakot silang makatagpo ng mga tao. May call echoes. Hindi nagtagal ay bumalik ang tatlo sa kanilang nayon, kung saan ang ama ni Noah na si Coro nagsisilbing pinuno. Ang buong angkan ay nakatira sa kahoy na plancha, binuo sa mataas na pag-igting electric pulse. Umakyat si Noah sa the top para makilala ang kanyang ama, at inilalagay ang itlog sa pugad. Habang nag-uusap ang dalawa, napansin ni Coro ang dugo ng tao sa kumot ni Noah at nagtanong. Tumawid siya sa tunnel. Nakakatakot ito sa batang unggoy. Ngunit nagsisinungaling siya na hindi niya ito tinawid. Pagkatapos ay iniabot ni Coro ang kumot sa kanyang panganay na anak. Inutusan siyang hanapin ang pinanggagalingan ng dugo. Nang gabing iyon, naririnig ni Noah ang ingay sa kanilang imbakan ng isda at natuklasan ng isang babaeng nagtatago doon. Sinusubukan niyang lapitan siya, ngunit itinulak niya ito palayo at tumakbo sa kagubatan. Malamang hinahanap si Gerald. Aksidente nitong nabasag ang itlog ng agila na dala niya. Sa kanyang pouch, nag-aalala, nakipagkita si Noah sa kanyang mga kaibigan. At sinabing kailangan niyang maghanap ng isa pang itlog. Bago sumikat ang araw, nag-aalok sila na ipagpaliban ang kanilang mga ritual upang suportahan siya. Ngunit, naninindigan si Noah sa paghahanap ng kapalit na itlog ngayong gabi. Sa susunod na eksena, sumakay siya sa kanyang kabayo at sumakay sa madilim na kagubatan. Walang mahanap na itlog si Noah. Pero nakakarinig siya ng kaguluhan. In distance sa pagtungo sa direksyong iyon, laking gulat niya nang matuklasan ang bangkay ng isang unggoy. Nakasuot ng maskara at baluti. Tapos biglaan, lumilitaw ang kanyang nasugatan na kapatid. At binabalaan siya na darating ang mga umaatake. Sinubukan pa ni Noah na magtanong. But bro sadly succumbed sa kanyang mga sugat. Saka lang dumami ang mga unggoy na dumating sa pinangyarihan. Upang magtago sa isang malapit na bush, Silva ang commander ng bakulaw ng mga nakamaskara na AVs. Nagiging galit na galit sa makita ang kanyang hukbo na patay. Napapansin din niya ang dugo ng tao sa kumot ni bro. Ay nagdadala, kanina, na ang dugo ay nasa kumot. Sa kasamaang palad ay nahanap din ni Silva ang kabayo ni Noah. Ito pala, hinahabol nila ang dalaga, na may electric cushion Juan Crucio. Umaasa na ito ay magdadala sa kanila sa nayon. Pagbalik ni Noah, laking gulat niya nang matuklasan ang buong nayon sa apoy. The masked Daves are capturing as clan members. Habang paulit-ulit na binibigkas ang mga salita, para kay Caesar, isang takot na Noah, pagkatapos ay umakyat sa nasusunog na plancha, para iligtas ang kanyang ama. Sa kasamaang palad, napansin siya ni Silva at nagsimulang sumunod sa kanya. Tumawag si Noah kung paano namamahala upang palayain ang mga agila. Ngunit hindi mailigtas ang kanyang ama mula sa makapangyarihang commander. Si Cora ay namamatay sa isang masakit na kamatayan habang si Noah ay itinapon sa tore. Kinaumagahan, nagkamalay siya, at natagpuan ng nayon at mas mataas na nawasak. Humihikbi na ibinaon ni Noah ang katawan ng kanyang ama, habang nangangakong ipaghihiganti ang kanyang kamatayan. Pagkatapos ay nagpatuloy upang mahanap ang iba pang miyembro ng kanyang angkan. Sa kanyang sarili, but out of nowhere lumitaw ang agila ni Cora. Kaya sumakay siya sa kanyang kabayo at nagsimulang sundan ito. Sa unang pagkakataon, walang sa kabila ang ipinagbabawal na lagusan. At lumabas sa kabilang panig. Dinala siya sa likod para hanapin ang lugar. Puno ng matataas na gusali, kung saan ang mga tao. Nabuhay ito, though knowing na hindi ligtas dito. Patuloy na sumusulong si Noah. Paminsan-minsan ay humihinto siya sa panggigipit. At kinakain ng anumang makukuha niya.
Kinaumagahan, lumilitaw ang Corresigo, at sinubukan ni Noah na kumonekta dito, gamit ang chant ng kanyang ama at Todd sa kanya. Gayunpaman, itinatanggi ng ibon ang kanyang awtoridad, at kinamot ang braso bago pumailanglang. Kalokohan mo ah! Hinabol ito ni Noah sa masukal na kagubatan, kung saan nakakakita siya ng usok. Habang papalapit siya sa pinanggalingan, bigla siyang nahulog sa isang salamin na kisame sa isang bitag. Mabilis na pinalamig ni Noah ang sarili. Pagkatapos nito ay nakilala niya ang isang nakatagong isang orangutan na nagngangalang Rocka. Sa simula, napagkakamalan siya ng hagdan mula sa nakamaskara na sundalo, habang bitbit niya ang electrocution stick. Ngunit nang ipaliwanag ni Noah ang kanyang buong pagsubok, napagtanto ni Rocco na hindi siya kaaway. Anong meron? Ang pangangatan. Pagkatapos ay nagbubunyag, na ang kanyang sariling tribo ay nawasak kamakailan ng Mascara Daves. Nakaligtas siya sa pamamagitan ng pagtatago sa ilalim ng sahig ng kagubatan, kung saan siya nagtayo ng isang malaking pamayanan. Pagkatapos, ipinapakita ni Raka ang kanyang koleksyon ng mga libro, upang malaman ng isang bagay na hindi pa nakikita ng batang unggoy. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na bahagi siya ng Orden ni Caesar. Isang pangkat na nakatuon sa mga turo ng tunay na Caesar ay mga turo, bumuo ng pundasyon ng maraming batas sa lipunan ng unggoy, na lumipas na sa mga henerasyon. Nakakalungkot, si Raka na ngayon ang kaluluwang nabubuhay na miyembro ng Orden. Ibinunyag pa niya yon, maling ginagamit ng mga nakamaskara na unggoy ang mga turo ni Caesar. Naglilingkod sila sa isang malupit na kilala bilang Proximus Caesar, na nagsimulang lumikha ng kanyang sariling mga batas. Baka sinasabi na si Caesar ay isang dakilang ninuno, na naniniwala sa lakas at pagkakaisa ng mga unggoy. Hindi ang karahasan na ipinangangaral ng mga impostor na ito. Naaalala niya ang isang panahon, kapag ang mga tao at unggoy ay magkakasamang nabuhay ng mapayapa. Naniniwala akong itinatangi ang Caesar. Sa kalaunan ay nagpasya si Rocca na tulungan si Noah na mahanap ang kanyang angkan. Sana maging bahagi din siya nito. The two then packed their essentials, at gumawa ng kanilang paraan sa labas ng pamayanan. Mamayang gabi, nagtayo sila ng kampo, upang kainin ang anumang mga probisyon na maaari nilang i-scavenge. Habang sila ay nasa groves sa pag-uusap, biglang sumulpot ang dalaga sa pag-agaw ng mga prutas. Sinubukan ni Noah na mag-react ng galit, pero pinigilan siya ni Rocca. Pagpapaliwanag na gutom lang ang dalaga. Pagkatapos ay hiniling niya sa batang unggoy na bigyan siya ng kumot. Para sa init, sa simula, tumanggi si Noah dahil ang kumot ay pag-aari ng kanyang ina. Ni hindi niya alam kung magkikita pa siya. Ngunit pagkatapos ay nagsimulang magkwento si Rocca tungkol sa mga turo ni Caesar. Binibigyang diin ang kahalagahan ng pakikiramay. Ito ay, sa huli ay nagbago ang isip ni Noah, at binigay niya sa kanya ang kumot. Pinangalanan ni Rocco ang babaeng Nova. Pagkatapos ng tao Caesar minsan ay kaibigan. Kinagabihan ay nakatagpo sila ng isang obserbatoryo. Tinitingnan ni Noah ang mga bituin sa pamamagitan ng teleskopyo. At sumunod ang dalaga, tumutugon sa parehong pakiramdam ng pagtataka. Sa susunod na araw, ang mga unggoy ay nagpapatuloy sa kanilang paglalakbay. At nagpasya ang dalaga na sundan sila. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa isang lawa, kung saan nagtitipon ng isang kawan ng mga zebra. Bigla, isang grupo ng mga primitive na tao ang lumilitaw na umiinom at naligo sa tubig. Ang batang babae na nakasuot ng modernong kasuotan ay napaiyak. Natanto na ang mga tao ay umunlad sa paglipas ng panahon. Samantala, binibigyan ng Rocket si Noah ng locket na may simbolo ng Caesar. Pinapayuhan siyang sundin ang kanyang tunay na turo. Sa susunod na eksena, dumating si Silva at ang kanyang hukbo sa lawa, at simulan ng pag-ikot ng mga tao para sa sport. Nakita rin nila ang babaeng nagtatago sa likod ni Rocca at halika para kunin siya. Ngunit sa takdang panahon, dumating si Noah sakay ng kanyang kabayo at inihatid sila palayo. Kapag ligtas na sila, pinagmamasdan ng mabuti ni Noah ang dalaga, and tells Rocket na kaya niyang magsalita. Ang tanggetan, may pag-aalinlangan, dahil naniniwala siyang ang mga tao ay walang kakayahang magsalita. Gayunpaman, the girl stuns them both sa pagsasabi ng pangalan ko ay May. Sinasabi niyang alam niya kung saan nakakulong ang tribo ni Noah, at nag-aalok na gabayan sila doon. Nang gabing iyon, habang nagpapahinga ang iba, inaayos ni Noah ang electrocution stick. Nakuha niya mula sa kanyang nayon. Sa umaga, may humahantong sa mga unggoy sa isang malakas na ilog, na kailangan nilang tumawid sa isang kahoy na tulay. Ang batang unggoy,
ay may pag-aalinlangan tungkol sa pagtawid sa marupok na tulay. Gayunpaman, ito ang tanging paraan upang malutas itong campsite kung saan kasalukuyang nakakulong ang kanyang tribo. Nagsasalita tungkol sa commander ng demonyo, Silva at ang kanyang abs. Hindi inaasahang lumitaw sa kabilang bahagi ng tulay. At sulok sila. Sa kasunod na scuffle, may nadulas at nasabit sa lambat sa ibaba. Sinubukan siyang iligtas ni Roka. Ngunit nahuhuli din siya sa mga ilog. Dumadagundong na agos. Sinusubukan niyang umakyat pabalik. But Silva captures ang dalawa pa. Bago lumapit sa lambat na may dalang kutsilyo. Tulad ng lambat ay pinutol. Pinaalalahanan ni Rocco si Noah ng Caesar's Creed abs together. Malakas at naanod sa ilog. Sobra para sa kanyang isang Ranga plan. Sumusunod dito, dinala ni Silver sina Noah at may sa kanyang kampo. Sa isang kalawang na barko sa tabi ng pampang. Nakalagay ito sa tabi ng isang higanteng vault. Ang kontrabida na pinuno, Proximus, matagal nang sinusubukang buksan. Pagdating, si Noah ay muling nakasama ang kanyang ina at mga kaibigan, Sona at Danaya. Magkayakap sila at umiiyak habang nakahinga sila ng maluwag nang makita ang isa't isa. Pagkatapos ng mahabang panahon. Samantala, may dinala sa isang silid kung saan nakilala niya si Trevathan. Isang taong nagsasalita tulad niya. Paliwanag niya nun, siya ay kusang loob na isinumite sa Proximus. Dahil naniniwala siya na ang sangkatauhan ay nangingibabaw sa lupa. Ay isang bagay ng nakaraan. Kabangisan. Ipinaliwanag na siya ang lumikha ng electrocution stick. At nagbabasa ng mga aklat ng kasaysayan sa mga Proximus. Sa pamamagitan ng mga aklat na ito, nalaman ng Pekeng Caesar ang tungkol sa mga dakilang gawa ng mga tao. At baluktot, ang orihinal na mga turo ng Caesar sa mga side Proximus at sinusubukan ng kanyang mga unggoy na buksan ng vault. Na iniwan ng mga tao ilang siglo na ang nakalilipas. Gumagamit sila ng mga kadena ng pulbera. Ilang iba pang mga instrumento. Ngunit ang pinto ay nananatiling matatag na nakabaril. May babala si Trevathan. Kung ang Proximus ay nakakakuha ng access sa mga vault, teknolohiya at armas, magtatatag siya ng imperyo ng mga unggoy. At lipulin ang natitirang mga tao. Kalaunan ay inanyayahan ng taksil na unggoy si Noe. At may makakasama siyang kumain. Nagsasalita ng ebolusyon. Naniniwala na ang teknolohiya sa loob ng vault. Papayagan siyang malampasan ng uri ng unggoy. At tumutugma sa mga kakayahan ng tao. Subukan din niya. Para kumbinsihin si Noah sa katalinuhan ng tao. At ang banta nila sa abs. Gusto pala ni Proximus si Noah sa tabi. Dahil siya ay sapat na matalino upang ayusin ang stick ng kuryente. Kahit na mga kahilingan ay maaaring magbunyag ng kanyang plano. Ngunit ayaw niyang magsalita ng kahit ano. Lumingon kay Noah, at tinanong kung sinabi niya sa kanya ang daan patungo sa vault. Gayunpaman, iginiit ng batang App na wala siyang sinabi sa kanya. Pagkatapos ng hapunan, isang malungkot na Noah ang nagsasalita sa agila ng kanyang ama, at nagpahayag ng pagdududa tungkol sa pagpapalaya sa kanyang tribo. Basta kapag parang nawawalan na siya ng pag-asa. Ang kwintas ni Rocca ay nagpapaalala sa kanya ng mga turo ni Caesar. At ang kalapit na iyon ay panuntunan. Ay mali, naramdaman ng Sun Eagle ang determinasyon ni Noah. At pagbili sa kanyang kamay. Habang handa itong tumulong sa pakikibaka ng kanilang mga angkan. Mamayang gabi, may nilapitan si Noah at hinarap siya tungkol sa kanyang mga kasinungalingan. Tinatanong niya kung ano talaga ang gusto niya sa vault. May ipinaliwanag siya na may hinahanap siya. Isang bata sa isang libro. Na maaaring ibalik ang kakayahan ng tao na magsalita. Isinalaysay niya kung paano nilikha ng mga tao ang isang virus. Minsang gumawa ng mga tulong. Matalino. Ngunit hinuberan ng mga tao ng pananalita. Napagtanto ni May ang kahalagahan ng pagtutulungan ng magkakasama. At umamin. Alam niya ang daan patungo sa vault. Sa susunod na araw, nagsanim puwersa sila sa Sona at Denia. At pag-akyat sa burol sa vault, plano nilang isabotahe ang mga nilalaman ng vault. Sa pamamagitan ng pagpapabasa sa kanila, ginagawa silang walang silbi sa malapit. Nagsimula sila sa pamamagitan ng pagkalat ng pulbera sa ilalim ng bolsa. Hinaharangan ng tubig habang nandoon sila. Palusot ng fan ni Trevor. Sa likod nila at natuklasan ang kanilang plano. Mahigpit na binabalaan sila na ang kanilang mga pagsisikap ay walang kabuluhan. Dahil wala pang nakatalo sa Proximus,
May sumusubok na hikayatin siyang sumali sa kanilang layunin. Ang Trevor, pinapaalalahanan siya ni Tin na nawalan siya ng tiwala sa sangkatauhan. Sa totoo lang, balak niyang ipaalam sa kanya. Ask Peter tungkol sa kahabag-habag na planong ito. Ang iniwan na walang pagpipilian ay maaaring sumakal sa kanya hanggang sa mamatay. Itinatapon ang kanyang katawan sa tubig. Matapos magtanim ng mga pampasabog sa paligid ng dam, umakyat si Noah sa burol. Kasama ang babaeng nasa likod niya. Hindi nagtagal ay naabot ng grupo ang tatlong malalaking old entrance na minsang nagtustos ng hangin sa vault. Kapag ang venture sa loob, natagpuan nila ang lugar na ganap na desyerto. Pagkatapos ay pinalakas ni May ang vault at hinanap ang kanyang libro, na matagumpay niyang nahanap sa loob ng isang lihim na aparador. Book pala ay isang deciphering key, upang i-activate ang isang satellite system. Samantala, naglalakad si Noah at ang kanyang mga kaibigan sa vault at gate. At ang mga kababalaghan nito, nakatagpo sila, mga picture book na naglalarawan ng mga tao sa mga nakakulong na unggoy. This shatters porno ay paniniwala. Pagkatapos ay pinasabog niya ang mga pampasabog. Naging sanhi ng pagbaha ng dam sa buong pamayanan. Naganap ang kaguluhan, kasing lapit ng mga unggoy na nagmamadaling tumakas sa pagtaas ng tubig. Habang ang angkan ng agila ay nagsisimulang umakyat sa kaligtasan. Sa panahong ito, hinahabol ni Silver si Noah, habang sinusubukan nilang iligtas ang kanilang sarili. Isang matinding labanan ang naganap, ngunit ang aming batang unggoy ay nakatakas. Sa pamamagitan ng isang makitid na puwang, sa pagitan ng mga tubo, sinusubukan din ng higanteng bakulaw para sumunod, ngunit siya ay natigil sa pagitan ng puwang at sa huli. Nalunod sa kamatayan matapos halos hindi makaalis sa buhay. Nakatakas si Noah sa vault. Parehong paraan. Pumasok siya at muling nakipagkita sa kanyang nabubuhay na angkan. Ngunit tulad ng sa tingin nila ay ligtas sila. Naabutan ni Proximus mula sa likod at inatake si Noah. Siya, single-handedly slams ang batang unggoy sa sahig. Ilang beses, at iniwan siya ng kalahati. Siya pagkatapos, pilit na pinipilit si Noah at ang kanyang angkan na yumuko sa harap niya. At matinding patayin ng mall pagkatapos. Ngunit sa kanyang pagtataka, inipon ni Noah ang lahat ng kanyang lakas, at nagsimulang kumanta ng isang natatanging kanta. Hindi nagtagal ay sumama sa kanya ang iba pa niyang mga angkan. At ang kanilang pinagsamang boses, ipatawag ang kanilang mga agila. Ang mabangis na mga ibon sa lalong madaling panahon ay bumubuo ng isang bilog. At simulan ng kloang sa Proximus, Corazon Agila, pagkatapos ay naghahatid ng huling suntok, sa pamamagitan ng pagtulak sa pinuno ng maskara pababa ng burol. Sino ang kamatayan? Matapos ang gawain nito, bumalik ang agila kay Noah at itinulak ang kanyang kamay. Bilang kilos ng tagumpay. Ayos ka lang sa akin mga batay eh. Sa resulta ng pangyayaring ito, pinangunahan ni Noe ang kanyang tribo pabalik sa kanilang nayon, kung saan sinisimulan nila ang proseso ng muling pagtatayo. Kanilang mga tore, nakita at pinutol sa. Makalipas ang ilang araw ay may dumating na Noah farewell. Ngunit ipinahayag niya ang kanyang pag-aalinlangan tungkol sa mga tao. Ang umaalingaw-ngaw, Proximuses, maniwala sa marahil. Ang mga tao ay palaging maglilingkod sa kanilang sariling mga interes. May umamin na, ang kanyang layunin ay tulungan ng mga tao na mabawi ang kanilang planeta. Ngunit nagtatanong si Noah kung ano ang ibig sabihin nito para sa Avs. Nagpapahayag ng kanyang paniniwala na nararapat na bawiin ng mga tao ang kanilang lugar. Ngunit ang batang unggoy ay nagsasalita ng hustisya, at inaangkin ang mga Daves. Mawawalan ng pagsasalita, muli kong maibabalik ng mga tao ang kanilang teknolohiya at kalayaan. Naalala niya ang pangarap ni Rocka ng mga unggoy at tao, mapayapa, at mga kababalaghan. Kung ito ay maisa sa katuparan, may naantig sa kanyang mga salita, at hinayla niya ang baril. Namumuhay ng magkasama, nahawak niya sa likod niya.
Pupunta pala siya dito para patayin siya. Pero magbago isip mo, matapos makilala ang katalinuhan ni Noah, at potensyal na mapanatili ang kaharian ng unggoy. Bago tuluyang maghiwalay ng landas, ibinigay sa kanya ni Noah ang locket na may marka ng Caesars. At ipinaalala sa kanya na ito ay napaka-espesyal. Kinukuha niya ang regalo, at tumungo sa base ng satellite station, kung saan nakakakilala siya ng ibang tao. Doon ay sinalubong siya ng isang babaeng nagngangalang Karina. May mga kamay sa Deciphering Key, na ginamit ni Karina at ng kanyang team para i-activate isang network ng mga satellite. Nagbibigay daan sa kanila na makipag-ugnayan sa iba pang mga nakaligtas na tao sa buong mundo. Natapos ang pelikula ng kunin ni Noah ang kanyang babae, Sona, sa obserbatoryo, kung saan gumagamit sila ng teleskopyo para titigan ang mga gumagala sa langit. Yun ba yung Big Dipper o masaya ka lang na makita ko? Hu 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 hu.